Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan kong Palawenyo maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Samahan ninyo ako sa loob ng isang oras na programa. Trabaho lang, walang personalan. Don Robert Ramiro ang maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Ang headline natin ngayong araw ng Huwebes, mga kababayan, nagdaranas ng kahirapan ang mahigit kumulang sa 3 milyong Pilipino sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa mahinang liderato. Ayon sa isang political analyst katulad ni Binibining Cora Guidote, nasasadlak sa kahirapan ang mga Pilipino dahil biktima ng malawakang korupsyon sa bansa na kinasasangkutan ng mga opisyal ng bayan. Ang pamamahalaan niya ay nahuhulog sa predatory governance mula sa konsepto ng selectorate theory na nalathala sa librong The Political Survival, na kung saan sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga kontrobersiya. Mga kongresista, mga senador, abogado, vloggers, media personalities, mga dating opisyal ng gobyerno at mga kilalang kritiko ng gobyerno, kapag ika nga sila'y nagsalita laban sa administrasyon, target ka. Halimbawa na lamang ang dito sa Katarungan ay ipaparinig ho namin sa inyo kung paano ho nasasangkot sa kontrobersiya ang mga opisyal ng bayan. Batay ho dito sa isang panayam sa isang network, ay sinasabi nitong si Ombudsman Boying Rimulya na ang sabi ay na-research ko lang, tax avoidance is legal but tax evasion is illegal. Kaya naghahanda, kaya nga nagkalit-silitsi na ang Pilipinas dahil nga sa mga ganitong gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. O sige, alamin nga ho natin. O sige, pakinggan natin yung sinasabi nito. Evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And legal. tax avoidance. It's legal. Tax avoidance. Evasion. Sige. Makaka-move on ka kaya dito? Yung bendalo na ito, ulitin kaya natin. Tax evasion at saka yung tax avoidance at tax evasion is illegal. Tax avoidance is legal but tax evasion is illegal. Ewan ko sa iyo. Itong ganito, ulitin nga natin, anak ng tipaklong. Ulitin nga natin. And tax avoidance. Tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance.
It's legal. Tax avoidance. Inulit ko. Abogado ito. Kaya tama-tama yung headline doon natin eh. Mga sangkot dito, abogado, ombudsman pa eh. Sige. Ang tanong ho natin ho dito mga kaibigan ko Ang tanong ho. Ang tanong ho natin dito, may karapatan ba hong magalit? Ang mga mamamayan sa mga taong mga namiminuno sa gobyerno, batay ho sa ito ho ay batay ho sa saligang batas. Meron hong karapatan ang mamamayang Pilipino at meron hong sapat na dahilan upang magalit ho sila sa mga opisyal ng bayan batay sa Republic Act 6713. Ewan ko kung paano nangyari ito kay ombudsman. Anong tawag ho dito mga kaibigan ko? Yung mga ganong mga tirada. Mukhang mukhang hindi ho katanggap-tanggap eh. Sapagkat ikay talagang taliwas eh. Taliwas talaga eh, kahit anong gawin ho natin eh. Ito nga ho, sinasabi ho dito mga kaibigan ko eh. Hindi na raw kailangan na ika nga magdeklara pa ho o kaya ay ika nga ng mga batas na maaring gamitin o dito sa mga kaso pagbibigay ho ng mga subpina, investigasyon at iba pang mga at sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno laban ho sa mga kritiko na nagsasalita tungkol sa korupsyon at pag-aabuso sa kapangyarihan sapagkat meron hong bendalo. Pwede. Kayang baluktutin ang batas. Masunod lang ang sariling kagustuhan ng tinamaan ng magaling. Eto ay sunod-sunod ho yung mga personalidad ho na nasasangkot ho dito sa mga kaso. Yun ho ang mapagdinig dito sa mga kontrobersya ng mga kaso eh. Natigil na ho yung BRC. Kabilang yung ilang mga dating mga opisyal eh, ika nga, meron pang nagpatiwakal di umano. Doon ho sa Quezon Road ba yun? Yung mga dating opisyal, mga senador, mga abogado, mga media personalities, mga vloggers at mga kilalang kritiko ng administrasyon para sa kanilang mga taga-suporta na ika nga, hindi na ito simpleng pagpapatupad ho ng batas eh. Ika nga barubala na ito eh, kundi isang paraan umano ito para ika nga gawing pananakot at pananahimik sa oposisyon, lalo-lalo na yung nagbibigay yung nagsasalita dito sa social media, sa kanilang mga pages ho. Talagang mainit ho yung isyong ito mga kaibigan ko. Kaya ho nagagalit yung tao tungkol dito sa mga usapin ng korupsyon, yung mga nawawalang pondo, yung mataas na presyo ng bilihin, kahirapan at lumalaking agwat ng estado ng mahirap at mamamayan, mahirap at mayaman. Totoo naman yan. Kapag nagsalita ka laban sa isang sistema, automatic ka ho diyan, bagi ka na dito sa ika nga naka-red flag na ho. Naka-red flag ka agad diyan. Ano pa sinasabi ho? Yun ho mga nawawalang pondo ang buwis ho. Ang buwis na ibinabayad ng mga mamamayan para sana sa mga proyektong pangkaunlaran napupunta lamang ito sa bulsa ng mga opisyal. Kaya ho nagagalit yung ating mga kababayan, lalo na yung mga taxpayers. Hindi lang ho yan. Yun ho paglabag ho sa tiwala. Yung paglabag sa tiwala na inihal po natin yung mga opisyal ng bayan para ho ika nga ay magkaroon ho ng proteksyon, protektahan yung mga mamamayan. Ano ho kanilang pinoproteksyon yung kanilang interest. O kaya nga yung pagnanakaw ho,
Kalaban ho yan ng mga mga ika nga, mga hindi tiwali. Sapagkat yun ho kasing mga tiwaling mga opisyal ng bayan, yan ho yung mga taksil sa kanilang mga tungkulin. Ba't pasumpa pa ang mga yan eh. Kaya ho ang tao ho sa kasalukuyang panahon, itong administrasyon sa bagay, may dalawang taon hong magtitiis pa itong sambayan ng Pilipino tungkol dito sa sistema ho. Dito sa sistema ng ika nga automatic na ho rito ano sinasabi? Wag kang automatic ka, wag ka nang magsumbong-sumbong. Kapag magsumbong-sumbong pa ho diyan, kita matatanggal ka sa trabaho mo. Sige, kailangan tumahimik ka na lang. Kanya-kanya na. Sige. Kaya ho yung pananagutan na sinasabi ho natin, ito ho ay nasasad, yan ho ay batas ho. Inaatasan yung mga lingkod bayan ho na ika nga sila ho ay sundin yung batas batay ho sa Republic Act 6713, yung Code of Ethics and Ethical Standards. Nasusunod ho ba na hindi ho na itong ombudsman ho natin, meron hong tinatawag yung Ombudsman Act of 1989 na siya ho ito ho ay nilikha at ito rin ang lumilikha at nagtatakda ng kapangyarihan ng Office of the Ombudsman para imbestigahan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Nag-iimbestiga ho ba? Opo, nag-iimbestiga po. Ilang taon na ho ba itong iniimbestigan? Isang taon na ho Meron ho bang nakulong? Wala ho Umuusad ba yung kaso? Wala rin ho Sino ho yung kanilang inimbestigan na napakabilis ho na ipakulong? Yun ho mga kritiko. Yun ho mga nagsasalita laban ho sa sistema ng pamamahala pamamahala sa gobyerno. Yun ho ang kanilang pakulong. Ang kawaawa ho dito yung mga kontraktor. Sasabihin ko na ho sa inyo ng tapatan, ang mga kontraktor ho ang kawaawa ho dito Hindi naman ho makakakuha ng kontrata kayo sa gobyerno kung hindi magdadaan ho yan dito sa departamento ng lansangan, diyan ho sa DPWH, yung paggawaan ng mga lansangan. Magbibiding-biding na ho sila diyan. Iimbitahan yung mga kontraktor, magbibiding-biding, nagkakaroon ho dyan ng kutsabahan. Ngayon ho, nagkaroon ng kutsabahan, nagkaroon na ho ng mga multo dyan ng mga proyekto, nagkabukingan na, nagkahati-hati na, may mga kickbacks, mga porsentuhan na, yon, nagkalitsi-litsi na. Anong nangyari? Magkukutsabahan na ho yan, at magtataki pa na. Eto ho, sino ho kanilang tagapagtanggol? Siyempre, yung hustisya, yung hudikatura. At yung ating judiciary, yung ombudsman, at saka yung NBI, at Sandigan Bayan. Kaya nagtataka ho ba kayo? Hindi na ho kayo dapat na magtaka. Hindi na ho kayo dapat. Sige. May taong sige, mamaya ka na. Sino ho yung ika nga madali hong naipakulong, yun hong mga kritiko, yung ika nga ayaw nila sa lumalaban ho sa korupsyon. Kita mo na. Meron ho akong sinipiho dito ayun hong yung mga opisyal kaya yun hong mga opisyal ng gobyerno na ika nga ay ginawan ho ng yung tinatawag na malicious prosecution. Nagsasampa ng mga gawa-gawang kaso. Yun ho ba ay napapansin ho ng hustisya? Hindi ho Pero bago ho yan, dito tayo, tuloy-tuloy ho natin to.
Ito ho nga mga opisyal na ito, inaasahan inaasahan na sila ho yung ika nga inaasahan ng sambayan ng Pilipino na siyang magiging kaagapay at siyang magtatanggol, lalong-lalo na po yung kapakanan ng mga mamamayan, mabigyan ng sapat na serbisyo. Sila pa ho yung sumisikil. Sila ho yung sumisikil Kaya ayon ho dito sa mga ito, meron ho pananagutan itong mga ito may batas ho ba? May batas ho ba na ika nga dito nakakasakla ho dito? Sa kabila ho ng marami pa yatang kinakasuhan kaysa mga tunay na magnanakaw sa kabanang bayan ano hong nangyayari? Sino ang hindi ho magagalit ho dito? Trilyong piso ang nawawala, ito hong mas marami pa ang mga magnanakaw kaysa doon sa pambihirang buhay ito. Mahirap kasi magsalita ho dito kasi kapag ka nagsalita ka laban sa korupsyon meron kang kaso. Sapagkat napaka ika nga yung pandinig ho ng ombudsman dito mas matindi pa sa pandinig ng mga pusa. Kapag magtanong ka ng merong investigasyon about huwag ka nang pumalag kasi kapag ka pumalag gigipitin ka. Kaya ang dami hong naghihirap, ang dami hong nagugutom. Hindi ho yung mga mayayaman, hindi rin ho yung mga magnanakaw, kundi yung mga ordinaryong Pilipino ang patuloy na nagdurusa. Samantala itong mga magnanakaw sa bayan ay nakakatulog ng mahimbing, malaya at patuloy na nagpapasasa sa kanilang mga ninakaw. Sige nga. Hindi ho ba totoo ho yan? Nag-oobserba ho ba kayo? Kung kayo ho nag-oobserba, hindi ho kayo, mulat ho kayo sa mga pangyayari. Dapat kayo ay magiging mulat. Kaya ang tanong ho natin dapat pang magalit ang mga mamamayang nagbabayad ng buwis na nagpapasweldo sa mga opisyal ng bayan na ito na wala nang ibang ginagawang pagsiservisyo kundi yung kanilang pinagsiservisyon, yung kanilang mga amo at ika nga nagpapasasa sa trilyong pisong ika nga hinahanap ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat sinasabi ho ng iba rito yung gobyernong sindikato daw grabe na ho bulok ho at selektibong hustisya pa ang umiiral. Ang sindikato sa gobyerno ang ombudsman at DOJ kinakaladkad ang Pilipinas sa landas ng ika nga ng dusa at kahirapan. Kahit ano ho ang gawin ho nating luto dito ho sa sistema, sapagkat yung kargada ho ng korupsyon sa trilyong pisong scam ay hindi ho kayang pagtatakpan ng kasinungalingan. Kahit anong luto ng sistema lumalabas talaga ang katotohanan, sapagkat dito sa batas na ang disinsanay ang batas na siyang puprotekta sa mga galaman nito, mga teribot na ito. Sila ho ang namamayagpag ngayon ang yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang umiiral sige nga. At ang susunod na mangyayari, mga kaibigan ko, ibig ba sabihin ninyo babagsak itong mga sindikatong ito? Ay malabo ho malabo hong mapabagsak ho dito, sapagkat dito na lang sa Kongreso ilan ho ba yan dyan ang sangkot sa anomalya?
Ang sabi nung kontraktor na itong si Diskaya mahigit 150 ilan ho ba yung ano dyan, yung congressman mahigit 300. Halos kalahati. Oh, dito sa mga senador bilang. Ito mga cabinet member bilang din. Kasama yung presidente. Oh. Kaya ho kumukulo ang dugo ng sambayan ng Pilipino sa talamak na kabalahuraan at kawalan ho ng hiya ng mga nakapwesto na sinasabi ika nga mga walang hiyang sindikato na ito. Binabanggit ho dito yung opisina ng Ombudsman Office of the Ombudsman, Department of Justice sapagkat ang sabi nga ho dito ng isang netizen harap-harapan tayong niluloko ng sistemang ito. Ito hong sinasabi nila, pinangalanan pa ho nila, pinangalandakan pa ho nila ng ano. Ito hong si late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Malapit-lapit na niya, mahihinog na. Pahinugin mo. At itong si Saldico, hindi nga ninyo mahuli-huli. Kasi nga kapag yan ay humarap, ay talagang kumbaga sa puno, magmula doon sa pinakaubod, pag yan ay bumulog, ay yan ay bumagsak pababa hanggang sa ugat yan, ubos. Ito pa meron ho kasing mga ebidensya na ika nga nagtuturo na totoo itong nangyayaring ito itong tinaguri ang mga matatapang na mga sundalo. Na hanggang ngayon inakabinbin yung kanilang yung kanilang pagtitistego sapagkat ika nga ito ay inaayawan. Sapagkat kapag ito ika nga nagpapatuloy, talaga nang makakaladkad yung mga pangalan nitong mga opisyal na ito. Lalong-lalo na dyan, yung mga mahihilig nga ika nga itumahol. Yung isa kapag niya ay maupo yung isa dito sa mga miyembro ng Duterte, kami ay lalayas na sa Pilipinas. Anong ibig sabihin ay guilty? Taga Mindanao ho yun. Guilty ho Iyan na lang ho, example na ho yan. Example ho yan Kaya yung mga kontraktor na yan, yung iba ho, yung mga district engineer, ika nga nalibre na ho kaya nga, kasi nagkaroon ho ng nagsauli ho ng pere. Si District Engineer Alcantara wala hong balita dito kinapakanan. Sina Trigip Olaybar sino-sino pa ho yung mga district engineer, sila ho may nakakulong. Ang alam ho namin nakakulong yung Diskaya Marcoleta at saka Defensor si Jingo Estrada at saka itong si Bong Revilla. Bukod ho diyan kasama ho yung dalawang kaibigan ho ay yung mga negosyanteng dalawa na nagbigay ho ng donasyon kay Senador Marcoleta, Espiritu at Biray. Ang sabi ho ng isang netizen ho dito masahol pa ho sa mga hudas. May mga pinangalan ho mga senador ho dito pero hindi ko na ho babanggitin. Sapagkat mayroon naman ho tayong respeto dito sa mga senador na ito. Ang sabi ho mga masahol pa daw sila sa mga hudas kayo na ho mag-isip. At yung isa pang pambubudol at ipambubula sa atin na ika nga inanunsyo pa nagkaroon pa ng public announcement. Ang sabi ay hinog na ang mga ebidensya para sampahan ng kasong plunder. Pero hanggang ngayon, ano yung klaseng pagkahinog? Wala ho baka yun yung pagkakapita si ika nga ay hindi pa magulang. Ito'y mura pa, kaya nananatili siya sa ganung kalagayan dito pa naman iuso rito mga tipaklong. Ang gagaling hong ika nga lumukso. Pagka doon sa pakinabang lumukso ka roon.
kapag ka ikay magigipit ay, huwag ka manatili riyan. Eh kapag manatili ka rin, talang masusukluban ka lang kaso. Teka nga, meron akong inihanda para sa para sa mga ito eh. Aba, ay gusto ko ba din yung marinig? Eh ito hong mga tumatahol. Oh, karamihan ho diyan sa kongreso eh. Ilan na lang ho yatang nakikita ko dito sa mga nagtatahol sa mga vloggers. Yung isa talagang nagbumura pa eh. May mga abogado pa nga, mayroong mga abogado na mga trolls. Bayaran ng gobyerno, mga abogado ho yan. Eto ho sapagkat alam naman ho natin ang punot dulo ho dito sa kaguluhan dito sa ating bansa ay dalawang pamilya lang ang nag-aaway eh. Itong Duterte at saka Marcos na ay hindi naman ho patatalo itong si Marcos sapagkat ang sabi ni Marcos, kapag ikay kalabang ko sa politika pag nagbigay mo yung salin, hanapan talaga kita ng problema. Hindi ho ba? Ito pang mga kaalyado na tumanggap ng mga mali-malitang pera, talaga namang ay sos. Yung iba yung mga bastos. Ang iba ay talaga kahit na walang ebidensya ay talaga magpapalusot pa dyan sa gaya ng nangyayari dyan sa impeachment. Sige. Sige nga. Congressman.
Kita nyo na. Wala hong ano, i-tsapere natin yung ano, yung mga apelyedong nabanggit. I-concentrate ho natin dito sa dito ho sa mga mambabatas na ito na kung nadinig ho ninyo mga taga-tahol. Ito hong mga tunay na hubad. Hubad ang damit. Hubad sa katotohanan yung kanilang kasinungalingan. Sa likod ho ng mga selektibong hustisya. Ano bang sa English? Selective justice? Nagsisimula ho kasi dyan sa selective justice kapag ang mga ahensya tulad ho ng ipagpasensya nyo na, nababanggit yung pangalan ng ombudsman nababanggit ho yan babanggit yung pangalan ng DOJ na siyang kumikilos batay ho sa utos at katapatan sa politiko na sa halip na sa pamantayan ng batas ang imbestigasyon ay sinisimulan o pinapahinto depende kung sinong alyado ang makikinabang. Sige. Nabanggit ko kanina kapag sabi niya pagka nanaluan niya itong si Duterte, si Sara lalayas kami sa Pilipinas yung ibig sabihin sign of guilt. Amerikano kasi yung kanyang apelyido kaya malamang ipupunta sa Amerika. Ito pa. Sige. Ang pagpapatupad ho ng batas ay hindi na ho neutral ngayon. Abnormal na. Hindi naman ho lahat. Dito lang ho sa mga sangay lang ho ng gobyerno na siya hong taga-usig dito sa mga kalaban. Ginagamit ho yung armas ho dito, yung kapangyarihan para supilid yung mga kalaban. Sapagkat maluwag-luwag pa ho yung ibig sabihin nagpagawa ho nga ng kulungan ho diyan sa diyan ho sa Payatas ang sabi bago mag-December o sa December doon na ho sila magpapasko. Sino? Sino ho nagpasko ro? Sige. Meron ba kayong integridad o meron pa kayong hiya na magsalita hanggang ngayon? Ang tawag ko abay, mahiya naman kayo. Tinamaan kayo ng tipaklong. Yun hong marahaso ninyong panggigipit talaga naman dito lang sa mga sundalong ito dating sundalo yung tinatawag ho natin na mga whistleblower ito hong yung mga kritikong ito mga kaibigan ko mga oposisyon ho ito at ang sinasabi ho nating yung mga whistleblower pag hindi ka ikinasuhan bay tatanggalin ka sapagkat ayaw ho talaga malantad yung katotohanan na siyang marinig pa o kaya madiscovery pa ng gobyerno sapagkat ito ho talaga namang babalandra magiging latay ho sa kanilang pagkatao ito yung kabalbalan ho na nangyayari ho dito sa ating lipunan sapagkat yung layo nila hindi ho para magpatupad ng pantay-pantay na hustisya kundi nandito na kapay-play ko lang kanina ano ba sabi? Legal daw yung tax evasion? Tax ano ba yun? Talabi aking kopya. Talaga naman tax evasion and tax avoidance is legal. Kaya nga nagkalit-silit yung gobyerno natin
Panaro, binira mo ang ombudsman. Ha? Si Ombudsman Boyeng Rimulyo nagsabi, interview nung Ale, tax evasion and tax avoidance is legal. Ha? Nagulat pa eh. Nagulat yung nag-i-interview eh. Kita, ganito ho. Oh, kayo ho ba? Matutuwa ho ba kayo? Kami ho, tinatawanan ho namin ganito. Pag gusto ho namin yung aming ika nga pagpapaalaala sa mga taong ito magiging light, hindi ho talagang mabagsik. Kasi kung babagsikan namin yung aming pananalita ho dito, baka kami ma-high blood eh. Baka ho, baka kami dumating na laang ditong pulis. At inaaresto na ho dito si Don Robert Ramiro eh. Sapagkat iba ang tabas ng dila mo iyo. Kay iniimbitahan namin sa presinto. Baka gayon ang mangyayari sa atin diyan. Kaya ho, hindi ho kami masyadong mabagsik, magsalita laban sa inyo sapagkat ang aming ho nga adhikain dito, hindi ho kami lumalabag sa batas, kami ho ikakampi ng hustisya. Gagawin naman ho natin na malambot naman yung pagkastigo sa inyo. Kahit pa kayo mga PhD pa, samantalang nagsasalita sa inyo wala namang PhD sapagkat hindi talaga ho yan mahilig sa PhD. Ano ibig sabihin ng PhD dyan sa salitang Cebuano? Pahipo day. Ay, buhay nga naman. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Ayong kayabangan ng mga yung senador na nagmamahiya ng nung tawag nito nung kanilang yung testigo pinahiya daw blind loyalty. Sapagkat hindi naman ito siguro, ewan ko kung bakit ba itong mga ito mahuhusay naman ito mag-English. Mahuhusay itong mga ito mag-English pero kaya lang, may hindi siguro na pagsasabihan ito ng kanilang mga staff. Oy sir, mag-aral-aral ka muna ha. At para yung iyong pananalita hindi ka sumablay, ang apelyido mo nasa salaula. Kaya pagdating ng election sigurado ikis na kayo. Na yun hong yung inyong kredibilidad wala na kayong credibility. Paano ko kasi ginagawa ho ninyo sa pamaskuladuhan kung paramihan lang kayo siguro ng Viva Max Bet, hindi wala nang mananalo sa inyo. Sapagkat umabot yata na 300,000 ang mahigit ang inyong tiplaang samantalang yung iba wala ng pambili ng bigas. Yung mga mahihirap kayo pasarap ng inyong mga dinadala din sa inyong harapan. Kinukontrol pa ninyo yung mga yung mga naglalahad ng totoo kinakalaban pa ho ninyo. Ginagawa pa ho ninyong mga bata-bata ang isip. Minamanipulo pa ho ninyo ginagamit yung mga yung meron ho mga vlogger ho diyan, mga maging sa media ho nababayaran din ho yan. Yung iba na bibigyan. Hindi ko nila lahat meron hong mga binabanggit bagaman kanila na hong pinabulaanan yan kapag nabanggit ho ang inyong mga pangalan ho diyan, hindi na ho mawawalis yan ho diyan sa isipan ng tao. Totoo mo yan at hindi ibig sabihin nakatatak na ho yan. Kaya ho ginagamit ng yung mga tiwaling aktor ho dito sa gobyerno. Sino-sino yung mga tiwaling aktor, yun ho malalakas ho malakas iyang ay sumigaw na si ganito ay napakapangit na babae. Huwag, hindi ho, wala akong tinutukoy wala akong tinutukoy na pangit na babae ho diyan sa gobyerno.
Yun ho mga bayaran ho ng mga mawawala yata yung mga vlogger na yan dito, yung mga bayaran vlogger, sapagkat ang sabi ng amo ho ninyo, ay tatanggalin natin yung Facebook ho dito sa Pilipinas. Paano naman kayo, hindi na kayo mawawalan ho kayo ng trabaho? Yung mga vlogger ninyo, pagka nawala yung vlogger ho ninyo, pagkatapos babalingan kayo nitong sa mainstream media at kayo naman ay titirahin daw sa kanilang mga komentaryo. Pagkatapos kayo magdaramdam, wala na ho yatang media ho sa akin naman naniniwala puro na lang negatibo yung binabalita sa akin. Ibalik ko natin yung yung Facebook ulit at gagamit ulit tayo ng mga trolls. Baka ganun ang mangyayari. Yung ba tinatawag nila sa programa ng isang television na laban-laban, bawi-bawi, laban-laban. Magaling lang kayo lumaban dito sa walang laban. Sapagkat hawak ninyo ang batas. Hawak ninyo ang sandataang lakas. Sige. Umalma kayo. Kung gusto ninyong mamahinga at kayo ay magbakasyon muna diyan sa prisuhan ng 1 hanggang 6 na taon, kapag ka kasi public official, kapag kay nakasuhan ho diyan ng kasong sibil, ang pinakamahino diyan 6 na taon ang bubunuin ho ninyo diyan sa prisuhan. Ika nga. Sapagkat bakit ho natin nasasabi yun? Meron ho tayong pinagbabasihan may mga batas ho din tayong ika nga ay tinitingnan, lalong-lalo dito yung mga pagsasampaw ng gawang kaso. Ang tawag ho diyan sa kanila sa batas ho malicious prosecution, na kung saan kung ang pagbabaluktot at pagbabaluktot ay ang pag-aakusa sa inosente ay wala hong batayan, hindi at ibig sabihin sa salita ng mga abogado, wala hong probable cause. At meron hong masamang hangarin, yung tinatawag na malis. Ay ang parusa ho diyan yung civil na pananagutan ho diyan. Yung tinatawag na civil liability ay sa pagbabayad ho ng danyos at maaari ring magsampa ng kriminal na kaso para sa perjury at inciting to sedition kung ang ebidensya ay gawa-gawa lamang. Okay tam. Meron ho bang example na ho diyan? Meron na ho paano ho maka-retaliate naman yung isa? Hindi ho maka-retaliate sapagkat wala hong wala hong influence meron pa ho dito dito lang ho sa mga wag na ho natin yung pagtanggap ng maduna-donasyon sapagkat sabi nga ho kahit na ho yan may batas na ho diyan nakasulat sa mga Republic Act na yan hahanap ho tayong mga ordinansa at baka meron ho pa diyan. Sige. Yun lang ho pagtitiwala ho ng publiko. Yung pagkasira ng tiwala ng publiko sa mga public official, isa ho yan sa nakikita ho ng mga mamamayang Pilipino na hindi ho talaga patas ang pagtrato ng batas. Lalong-lalo na pagka ikaw ay mayaman at yung isa kabila ay mahirap. Talagang tuluyan ho silang mawawalan ho ng tiwala sa mga institusyon kapag ho sila ay nadidihado. Lalo na wala naman ho silang kasalanan. Ito ho mga korte ho natin, ang mga pulis, ang mga ahensya ng gobyerno ay nai-influensyahan ho yan. At hindi na ho nila tinitingnan ho yung bilang pagtatanggol ho sa karapatan ng mamamayan. Kundi yung bilang ho ng galamay ng mga sindikato, yung makapangyarihan. Kaya ho yung maraming mga Pilipinong dismayado sapagkat siklo na ho, nagiging cycle na. Cycle na ho dito sa gobyerno kapag ikikalaban ay talaga namang
hahabol-habulin ka talaga. Hahabulin ka talaga. Ay hahanapan, kumbaga yung kaso mong natutulog na i-archive ho nila yan. Bubuhayin ho nila yan pero ang hindi ho nila mabuhay, yung mga multo sa flood control Hindi ho nila mabuhay-buhay yan. Pero yung mga kaso-kasong gayon, abay, mabilis pa sa madaling araw. Hindi ho natin masisisi mga kababayan ko. Ipagpaunganhin ninyo sa mga opisyal ng bayan kung bakit kumukulo ang dugo ng sambayan ng Pilipino sa inyo. At para bang sasabog na sapagkat hirap na Yung iba nagraragbi na laang Kita mo dito sa may Cubao. Pagka ikaw galing ka dito sa A. Rodriguez Senior Avenue at ikay papasok dito sa may Aurora Boulevard papuntang Marikina. Abay, ang dami ho dyan ng bata, abay nagrarugby pati nanay. Bakit ho nagrarugby? Para ho hindi na maramdaman yung gutom Hindi lang ho diyan ako nakakakita na nagrarugby. Minsan ho naitawag ko na sa barangay. May pumunta ho mga pulis. Itong mga nagrarugby na ito Kapag nandiyan na yung mga barangay, pupunta sa kabilang barangay yon. Hindi yung kabilang barangay, hindi na lang mahahabol. Kumbaga nagpapatintero na lang sila. Ayan ho, dito sa Quezon City, meron ng operation na rugby boys itong mga rugby boys ito nahuli nung nakarang linggo. Dinala sa DSWD. Hindi ko malaman kung bakit sa sunod nandidiyan na naman hindi ko alam kung pinatatakas o nakatakas. O kaya pinakakawalan talaga sapagkat sayang din naman ipalalamon sa mga ito. May budget din ho yan. Hindi ho ba? Ikay mangunguha ng tao pagkatapos hindi mo sila pakakainin. Ito mga ito yung mga utak ng mga ito baribot na. Ika nga naluto na ng rugby. Maliban laang yan talagang lalagyan mo sila ng lugar na talagang sila laang hindi bali sila magrambulan. Yan ho yan ho ang talagang totoo ho dito ang akin lang dito pag-asa sapagkat gaya ng tinalakay ko na lang ho. Tinalakay ko mga 3 araw ho meron pa naman ho mga matitinong mga opisyal ng bayan dito sa mga local government units. Hindi na ho ako umaasa dito sa dito sa mataas pang posisyon dito sa dito sa Kongreso sapagkat tinura na ho mahigit to 100 mga kongresista dito lang sa distrito ho yung 6 na distrito dito sa lungsod ng Quezon talaga na binambuho dito ni Quezon City Mayor Joy Melbonte talagang binulgar binulgar talaga kaya sila talagang nalabarda dito sa palatuntunang ito yung isa naman talaga siguro natalab-talaban din ng kaunti at nagising-gising di siguro sa Hambalos pumunta ho dito sa opisina ni Mayor at nakipag-coordinate na sapagkat itong susunod na taon yung budget ho dito para ho dito sa flood control maisaayos na hari nawa na dyan sa yung budget ng flood control dito sa mga distrito sa Quezon City yan mailalagay na sa tama, hindi na ho gawin hong pampataba sa inyo samantalang kayo pataba ng pataba ayun naman mga constituents ninyo naglalanguyan sa baha nagsisipa yata na yun ho ang nagiging trend nang dahil sa inyo hong ano ho tawag diyan sa inyo hong kasakiman. Hindi lang ho yan. Binabati ko rin yung aming mayor dito sa Kahidyokan nagpapagawa naman ho na isang establishmento. Talagang inaayos yung bayan ho namin diyan sa Kahidyokan, Sibuyan, Romblon. At maging yung aming yung aming barangay chairman yung yung mapping, yung zoning
nung mga residente ho diyan para mailagay ho sila. Aba yung aming lupa ho dito sa Balis Bisyo, sa Barangay Danao, abay pinasok ko ng mga squatter eh. Sabi ko, sige, pag nagpatayo kayo diyan at kayo ika nga ay nag-trespass ho diyan at yan inabakuran ko, wala kayo makukuha diyan ni isang pa, wala kayo isang haligi makukuha diyan. Susunugin ko lahat yan. Nasa loob ng aking ika nga property at pumasok kayo ng pumasok ho diyan. Kukuha lang ako ng certification ho dito sa pamalaang bayan ho. Para magiging legal yung aking aksyon na gagawin ho sa inyo. Kaya yung binabati ko yung aming sana naman yung aking kahilingan kay Mayor Attorney Greggy Marvin Greggy Ramos, yung aming municipal mayor sa Kahijugan, Sibuyan, Romblon. At sana naman matulungan din ako nitong si barangay captain yung sa Danao ho, barangay Danao, Kahijugan, Sibuyan, Romblon. Kamag-anak ko pa man din ito, si barangay captain Greg Villanueva. Ika nga mabigyan malaang kami doon ng daanan. Malinisan lang yung tabi ng ilog na doon na ho kami dadaan papunta doon sa aming area. Nung nakaraan taon ko pa ho ito ika nga ibala kung talagang hindi ho magagawan ho ng pamalaang bayan ng Kahijukan ako na hong gagawa ng aksyon. O kapag ako ay umuwi diyan ho sa aming probinsya, diyan ho sa Sibuyan. Kung kayo naman ika nga at ako ay gumawa ng sulat na ako na ho magpapalinis o diyan para wala akong masasagasaan. Hindi ba't nakakahiya sa inyo mga lingkod bayan? Trabaho ninyo yan eh. Yan o ika nga, may i-consider ho yan as a farm to market road. At bakit ho hindi magagawa kung talagang gagawin? Kaya nawagan ako kay sa lahat ng official na kay Lone District Representative Leandro Budoy Madrona at maging sa aming gobernadora. Maliit lang na bagay ho yun. Napakasimple at napakaliit na bagay. Hindi naman ho para sa akin yan, para ho yan sa kaunlaran ng aming ng bayan. Pampubliko ho yan, hindi pansarili. O kung pansarili ho sana yan, di huwag din yung gagawin, public use. Sana ay magkaroon ho ng katuparan at yan ika nga magiging produktibo ho yung lugar na yan sapagkat paano magiging productive yung lugar na yan kung ika nga naman yung access road talaga naman pagka ikay umulan tumaas ang baha, hindi ka na makatatawid. Ay kung ikay na-trap doon sa kabila, hindi ka na makakabalik. Doon ka matutulog sa kakahuyan. Gayon pa man mga ibigan ay binabati ko yung ating mga nabanggit ko na si Kapitan Greg Villanueva yung aming mayor si Mayor Attorney Marvin Greggy Ramos. Siyempre isama na natin si San Fernando Mayor Nanding Marin at dito sa Magdiwang, Sibuyan, Romblon ang mayor ho dyan si Noel Joseph Bachon. At siyempre yung aming gobernadora, member ho yan ng M4GG, mayors for good governance, at mayroon pa siyang dalawang kasamang mayor ho dyan sa Alcantara, yan sa Alcantara ba yung isa pa. At siyempre kahit na itong aming Lone District Congressman na si Congressman Budoy Madrona na ika nga ay pinopatakte lang ika nga ay batikos tungkol ho dun sa mga project ho diyan na yung mga kalsadang bitak-bitak ay kung medyo pasyalan mo nga minsan at para malaman mo baka hindi mo alam ho diyan para maintindihan mo bakit ito nagkagayon. At yung mga staff mo ika nga itatamad-tamad. Yun, tingnan nyo muna mga reklamo. Kaya dito ho dyan sa yung aming mayor ho dyan pagka may reklamo siya mismo pumupunta
Yun pa ho si Los Mainito ng Cagayan de Oro. Kabatsmate ko ho ito. Si Paterno at saka si Naida Gahonera. Diyan ho yan sa Maramag Bukid doon. Itanong ko nga kung sino nga ho dito. Dito ho sa inyo sa babanggitin ko. Sabihin niyo sa akin kung sino ho ang mayor ho ngayon dyan. Ngayon ho at present dyan ho sa Maramag Bukid nun. Sapagkat yan ho ipinagmamalaki sapagkat yan daw ho meron daw yung palengke na napakalinis. Yung mayor dyan sabihin nyo sa akin mamaya. Ano kayo dyan sa ating group chat sabihin nyo sa akin. Si Catherine Hamis, si Anita Sarbida, si Nitz Calulo, si Odarle Permanino ng South Cotabato ho yan, si Marilu Octaviano ng Davao, Miriam Barbosa dyan ho sa Antipolo sa Barangay San Roque ho, si Danilo Lagahit dyan ho sa Maramag Bukidnon, si Wilfredo Gutierrez dyan ho sa Palayan City, Nueva Ecija, Esperidion Ligayada sa Cotabato ito Jimmy Nietes, Jimmy Apostol, dyan yan sa Kalilangan, Lourdes Sadico, si Wendelin Reyes ng New York, para Gagarani dyan ho sa Canada, Josephine Makapagal ng Anaheim, California, si Mary Lucias, si Flor Galeon, Beatrice Clementer, si Kuyang Nelson, at yung kanyang anak na Vice Governor sa Christopher Ramiro, si Kuyang Normario, dyan ho yan sa Laguna ho yan, sa Kalayaan, Laguna. Itong si Kuyang Leo sa Lumban, Laguna. At yung mga taga Laguna ho ng mga Ramiro family, kumusta ho kayo dyan? Kuyang Isid Ramiro ho, yung dating police officer, retired na ho yan. Ang kapatid niya naman, si Kuyang Lando. At si ating Noemi Ramiro, dyan ho ngayon yan sa Marianas Island. Na US territory ho yan. At dito naman itong si Kuyang Reynaldo Ramiro na taga Batak, Ilocos Norte. Nandyan na ho ngayon sa Hawaii. Si Ralde Ramiro, andyan ho, saan ba ito? Ikaw pa ba nandiyan sa New York? Ikaw ba nasa California? O ikaw ba nandiyan sa sa Canada? Ito registered nurse ho ito Si Kuyang Tukayo, Robert Ramones Ramero ng Las Vegas ho. Las Vegas. Si Kuyang Arthur ng California, Arthur Ramiro. Kapatid niya ho niya, nandito si Asirit ho, dito sa Pasay. Si Attorney Roberto Miguel Q. Ramiro ho. Nandito, abogado ho ito, attorney. Nandito ho yun sa Jacinto, law firm, sa law firm to hindi ko Jacinto Paras, ano ba? Sa law firm. Dito yun sa Makati ho. Si attorney Ronald Ramiro Ranyon. Yung mga attorney ho. Hindi ko pa lahat babanggitin ko sa yung mga attorney, pero mga sikat na kayo Ito mga Ramiro family dito ho sa Isabela. Taga ho ito si San Mateo. San Mateo itong si attorney Attorney Roberto Miguel D. Ramiro, taga San Mateo, Isabela. Si yung dito ko sa Mindoro, mga Ramilo, sina Wilson ho. Sina Brenda, sa Mindoro ho yan. Sa Masbate, sa Romblon, Marinduque, sa Bukidnon, Misamis Oriental at Occidental, sa Sambuanga, Sibugay. Diyan ho naman sa amin, siyempre banggit na ho natin yung ibang mga dyan, at yung mga sumusubaybay sa ating programa, sina Nuro Martinez, Alfred Bayani, at Presi Pangilinan, at maraming pang sobra natin sa oras mga kaibigan. Maraming salamat po sa lahat po na kababayan ko palawin yung maging sa buong universe. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa palatuntulang ito, sina Tech Aaron, Tech Leo, si Ma'am Rose Dingding, ang aming news director, ang aming program director Jeff Balahonda, station manager Ronnie Dave Abili, at ang aming general manager Ma'am Rose Cascara, ang inyong lingkod Don
Robert Ramiro.